The Secretly or Invisible Rich Man Kabanata 110. Minasdan niya ng masama ang kasalanan ni Gerald. Pinakiusapan kita, ang ilan sa mga babaeng anchor sa aming guild ay pupunta sa campus mamaya. Gagawin naming magkasama ang ilang mga panlabas na aktibidad. Kailangan ko ng isang tao upang maitala ang live na broadcast para sa akin. Kaya, nais kong pumunta. Ka at i-record ang live na broadcast para sa akin. Panipi, sambit ni Felicity habang iniabot ang kanyang iPhone kay Gerald. Ang kanyang cellphone ay kumpleto sa kagamitan. Espesyal na, nilagyan ito ng mga karagdagang camera, radio, at iba pang kinakailangang kagamitan para sa isang panlabas na live na broadcast. Pinaramdam nito kay Gerald na parabang hindi niya alam kung sasama ba siya o hindi. Kung sabagay, ginawang pabor ni Felicity ang dating kasintahan. Bukod dito, inabot din niya sa kanya ang kanyang kagamitan. Masama ang pakiramdam niya kung ibabalik nito sa kanya ang kanyang cellphone ngayon. Hindi niya alam kung ang katotohanang tinulungan ni Felicity ang dating kasintahan ay may kinalaman sa kanya, gayunpaman, hindi pa rin tinanggihan ni Gerald ang kahilingan nito. Paimpol lang siyang sumunod kay Felicity. Paimpol niyang makakalimutan ang ugali ni Felicity at ang halatang pagmumukha niya sa kanya. Si Gerald ay walang gaanong pakiramdam para kay Felicity at wala rin siyang pakialam sa alinman sa paraan. Sa daan, lumakad si Felicity sa harap habang sumunod sa likuran niya si Gerald. Felicity, kailan ka pumirma ng isang kontrata sa guild? Sinimula ni Gerald ang pag-uusap ng sapalaran, higit sa lahat. Dahil lumalakas na ang loob niya pagdating sa pakikipag-chat sa mga batang babae ngayon. Kanina pa, bakit? Hindi mo ba napanood ang live broadcast ko? Noon, panipi, malamig na sagot ni Felicity. Alin, ikaw na walang kabuluhan. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa live na broadcast na kung saan ang mayamang binata sa aking live na broadcast ay binigyan ako ng $3,000 sa araw na iyon. Matapos matanggap ang kita sa araw na iyon, nakakuha ako ng higit sa 10,000 mga tagasunod. Pagkatapos nito, lumitaw din ako sa homepage, at ang mga tao mula sa guild ay lumapit sa akin upang mag-sign isang kontrata sa akin noon. Napakalakas din nitong guild. Panipi, oh, nakikita ko, binabati kita. Panipi, walang alam si Gerald tungkol sa mga live na broadcast na ito. Gayunpaman, naintindihan niya na ang dahilan kung bakit maaaring lumagda si Felicity ng isang kontrata sa guild ay may kinalaman sa kanya na nasa live broadcast room ni Felicity ng gabing iyon. Naalala ni Gerald na nag-recharge siya ng $15,000 sa live broadcast platform sa araw na iyon. Ito ay dahil lang sa gusto niyang makipag-away kina Yuri at Danny. Bilang isang resulta, pareho silang umamin ng pagkatalo matapos niyang gumastos ng $3,000. Nag-top up siya ng $15,000 sa account ng walang dahilan. May isang part na hindi masyadong malayo sa paaralan. Ang kanilang live broadcast venue ay ang lugar na ito. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay madalas na pupunta dito ng pares upang magsaya dito. Felicity, narito na tayo. 3 sa 4 na kabataan na live na broadcast na mga kagandahan. Nahalatang mga kilalang tao sa internet ang nagmamadaling kumaway sa Felicity. Likas din nilang dinala ang kanilang mga katulong. Dumating sila sa isang SUV. Pamilyar na pamilyar si Gerald sa site na ito. Bakit pamilyar siya rito? Malinaw na dahil ipinark ni Gerald dito ang kanyang Lamborghini. Ang kanilang SUV ay nakaparada sa tabi mismo ng Lamborghini. Gayunpaman, ang mga puwang sa paradahan sa magkabilang panig ng kotse ay bakante. Malinaw na, walang pumapayag na iparada ang kanilang mga kotse sa tabi ng Lamborghini. Maraming tao ang natipon sa lugar na ito. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na maraming mga batang babae pa rin ang pupunta dito upang kumuha ng litrato kasama ang Lamborghini pagkatapos ng maraming araw. Lahat kayo ay narito ng maaga. Nakangisi na sabi ni Felicity habang iniiwan ang seryosong ekspresyon ng mukha. Sa parehong oras, sumulyap din siya sa Lamborghini. Ang karangyaan ng marangyang kotse na ito ay talagang may malaking epekto sa bawat batang babae at lalaki. Ito ay talagang isang awa na walang nakakaalam kung kanino ang
Kotse na ito pag-aari kahit na pagkatapos ng maraming araw. Ngunit maraming mga batang babae ang nababalisa. Oo, Felicity. Maaga kaming nagpunta dito. Siya nga pala ang mayari ng sports car na ito. Panipi. Nagulat na nagtanong ang mga anchor na lumapit dito. Hindi ko alam. Upang maging matapat, walang sinuman sa amin. Paaralan ang nakakaalam kung sino ang may-ari ng sports car na ito. Bakit? Interesado ka ba sa may-ari? Narinig ko na ang may-ari ay talagang mayaman at mayamang pangalawang henerasyon. Panipi. Ngumiti si Felicity. Wow! Gusto ko talaga siyang makilala kung may pagkakataon. Akong gawin ito. Kung makikilala ko ang isang tulad niyan, hindi ko kakailang ganing gumawa ng anumang live na broadcast upang kumita. Sumakay ako sa kanyang kotse at mag-iikot sa mga bundok at mundo araw-araw. Panipi, hahaha, maloko. Kung maaari akong maging kasintahan ng mayamang lalaki na ito, gugustuhin kong buksan ang aking sariling live na broadcast guild. Pagkatapos nito, madali kong maakit ang lahat ng uri ng mayamang kalalakihan, at hindi ko kailangang magpatuloy sa paghahanap ng isang mayamang batang Panginoon. Na tulad nito, panipi, tingnan lang kayong lahat, mapait na ngumiti si Felicity. Bagaman nagbibiro sila, naisip din ni Felicity na maging kasintahan ng mayamang binata na ito. Hahaha, tigilan mo na ang pag-arte mong tanga. Bumalik tayo sa realidad. Siya nga pala, Felicity, live ang pag-broadcast namin sa paglaon at kakailanganin namin ng isang katulong na makakatulong sa amin. Bakit hindi ka nagdala ng isang katulong dito sa iyo? Ngayon, panipi, nagtataka na nagtanong ang isa sa mga magagandang batang babae. Sino ang nagsabi na hindi ako nagdala ng isa? Gerald, halika dito. Panipi, tinuro ni Felicity si Gerald na hawak ang kanyang cellphone sa oras na ito. Kabanata 111. Felicity, siya ba ang katulong na inayos mo? Panipi, ang tatlong babaeng mga angkla ay medyo nagulat. Kahit na mukhang gwapong-gwapo si Gerald, mukha siyang isang country bumpkin dahil sa kanyang pananamit. Tingnan ang mga katulong na dinala nila sa halip. Lahat sila ay bihis ng maayos, at lahat sa kanila ay napakabata at gwapo. Ang isa sa mga lalaki ay kahit isang manliligaw na hinahabol ang isa. Sa mga babaeng angkla, siya ang nagtulak sa SUV dito ngayon. Ang kaibahan ay napakahusay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang panlabas na live na broadcast. Tingnan mo lang ang mukha nila. Upang maisip na kakailanganin nilang magdala ng isang bansa na bukol ngayon sa kanila. Hindi ba? Iyan ay nagpapababa ng mga marka at pamantayan ng lahat ngayon. Oo, wala akong oras upang maghanap para sa isang katulong. Kaya't hinayla ko lang kasama ko ang isa kong kapwa mag-aaral mula sa universidad. Panipi, nag-iinit din ang mukha ni Felicity. Nakaramdam siya ng sobrang hiya. Hihihi, tingnan ko, bakit hindi na lang natin hilingin sa kanya na bitbit ang lahat ng ating mga gamit habang sinusundan niya tayo sa paligid noon. Hindi ito big deal. Mahahawak lang ako sa dalawang cellphone noon. Panipi, sa oras na ito, ang isa sa mga lalaki ay tumingin kay Gerald habang umiling siya na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Ang naiinis sa kanyang mga salita ay maliwanag. Sa tingin ko tama si Hector. Mabuti kung magdadala lamang siya ng aming mga gamit at sundin sa likuran natin noon. Panipi, sinabi ng isa sa magagandang angkla. O sige, Gerald, bakit hindi mo ibigay ang aking cellphone kay Hector? Maaari mo lamang dalhin ang lahat ng aming mga bagay mula sa amin at sundin sa likuran namin mula sa malayo. Panipi, nagmamadaling sabi ni Felicity. Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman ang pagbulwak ng galit sa kanyang puso. Di asterisk man ito. Pumunta ako dito upang tulungan ka. Ngayon, naisip mo ba talaga na naririto ako upang ikaw ay kumuha ng iyong manggagawa? Gayunpaman, habang iniisip niya ito, dahil nandito na siya, walang point para umalis siya ngayon. Kahit na ayaw niya ito, madali lamang siyang magdala ng mga bagay sa paligid para sa kanila. Mga mahal kong tagahanga. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, mga sanggol. Ako ang iyong sweetie. Namiss ko kayong lahat hanggang sa mamatay. Panipi, ang live na broadcast ay nagsimula kaagad, at ang maraming
Magagandang batang babae ay nagsimula ng kanilang live na broadcast sa kanilang sariling mga pambungad na pahayag. Hector, bilasan mo at tulungan mo akong itutok ang camera sa marangyang sports car na ito. Panipi, excited na bulalas ng dilaw na buhok na maganda ang angkla na nagngangalang Sarah Wester. Sinamantala din ni Felicity ang pagkakataong ito na sumunod sa Lamborghini. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at pagtawa. Nanood si Gerald mula sa gilid hanggang sa medyo nagsawa siya. Sa oras na ito, inilabas niya ang kanyang cellphone bago siya mag-log in sa live broadcast room ng Felicity. Hindi inaasahan, ang kanyang live broadcast room ay napakapopular pa rin. Ang lugar ng mga komento ay sumasabog sa oras na ito. *man it. Anong klaseng sasakyan yan? Panipi. Ito ang Lamborghini Reventon. Nagkakahalaga ito ng halos $3 milyong at puno ng lahat ng uri ng mga marangyang pagsasaayos. Panipi. Oo, ang panloob na disenyo ng kotseng ito ay walang pasok sa buong mundo. Tingnan lamang ang loob ng kotse. *man it. Maaari ba kaming magkaroon ng isang malawak na tanawin ng kotse? Bigyan kami ng malawak na tanawin ng kotse. Panipi, sino ang nagmamaneho ng kotseng ito? Siya ay dapat na talagang isang mayaman na tao. Panipi, ito ay isang cool na sports car. Umungal. Panipi, tuldok, panipi. Ang live na broadcast ng lahat ng 4 sa magagandang batang babae ay naging sobrang hype. Sa oras na ito, wala nang nakatuon sa mga kagandahan. Sa halip, ang pansin ng lahat ay nakalagay sa kotse. Si Felicity at ang iba pang mga batang babae ay nagpupumilit na humingi ng mga regalo habang natutugunan ng mga kahilingan ng kanilang mga tagahanga. Kinuna nila ang hitsura ng sports car mula sa malayo at malapit. Nakatanggap din sila ng maraming mga regalo sa oras na ito. Mayroong isang mayamang tao sa live broadcast room ng Felicity na nagbigay sa kanya ng $900 na halaga ng mga regalo. Dinala nito ang kapaligiran ng live na broadcast room sa isang maliit narurok. Salamat, kapatid Jazz. Mahal kita, kapatid Jazz. Panipi, tuldok, panipi. Isang oras ang lumipas tulad nito. Ang 4 sa kanila ay hindi nagpatuloy sa paglalakad sa labas ng bahay. Nagsagawa lamang sila ng kanilang mga live na pag-broadcast sa tabi mismo ng Lamborghini. Ang bawat isa sa kanila ay nakaakit na ng isang malaking katanyagan. At sumusunod sa oras na ito. Oh, talagang hindi talaga kayo nakakaalam kung paano mag-dote o palayawin kami. Kailangan kong magpahinga muna. Panipi, parami ang mga tagahanga na pumasok sa live na broadcast room habang hiniling nila na tingnan ang kotse. Matapos ang mahabang pag-uusap, pagod na sina Felicity at ang iba pang mga batang babae. Mga darling, mangyaring maging mabuti. Itutuloy ko ang pag-broadcast ng live pagkatapos uminom ng tubig. Panipi, Sarah, nagdala ka ba ng tubig? Hindi, wala kaming dinala. Bakit hindi kami bumili ng ilan? Natuyo na ang lalamunan ko. Panipi, nauuhaw din ako. Gusto ko ring kumain ng ilang pakwan. Ngayon, panipi, masayang sabi ng mga babaeng angkla. Aba, Gerald, bakit hindi ka pumunta at bumili ng tubig at pakwan? Para sa amin ngayon, pumunta ka. Panipi, utos ni Felicity sabay turo ng daliri kay Gerald. Nababaliw na si Gerald. Ano ang ginagamot niya sa kanya? Nako, nagsasalita tungkol dito, nakaramdam din siya ng kaunting nauuhaw pagkatapos sundin ng mga batang babae sa paligid. Gusto rin niyang kumain ng ilang pakwan. Nagpa siya si Gerald na pumunta at bilhin ito sa kawalan ng pag-asa. Bumili siya ng isang pakete ng mineral water, isang malaking pakwan, at isang pakwan na kutsilyo. Bumalik si Gerald na bitbit ang isang malaking bag ng mga gamit, at talagang pagod na pagod siya. Sa oras na ito, si Felicity at ang natitirang mga batang babae ay nagsasahimpapawid pa rin ng live tungkol sa mga prospect ng kotse. Kabanata 112. Gerald, bilasan mo at gupitan ang pakwan. *man ito. Bakit mo binalik dito ang buong pakwan? Bobo ka ba? Bakit hindi mo hiningi sa tao na ikat ang pakwan para sa iyo bago ibalik ito sa amin? Wala akong masabi.
Hindi rin seremonyang sinabi din ni Sarah kay Gerald nang hindi man siya kinalaman bilang isang tagalabas sa ngayon. Di asterisk man ito, kung lahat kayo ay hindi naghihintay ng labis sa pagkain ng pakwan, naghihintay ako na gupitan doon ng pakwan. Di asterisk man ito, palihim na nagmura si Gerald. Kaya lang niyang putulin ang pakwan. Saan niya ito dapat putulin? Hindi niya maaaring gupitan ito sa lupa. Oh, nakuha niya ito. Maaari lamang niyang gamitin ang hood ng kotse bilang isang fruit table upang gupitan ang pakwan. Pagkatapos ng lahat, hindi madali para sa pintura sa Reventon na lumabas. Habang iniisip niya ito, lumakad si Gerald papunta sa sasakyan. Bang! Itinapon niya ang isang bag ng mineral water sa hood ng Lamborghini. Pagkatapos nito, inilagay niya ang pakwan sa hood bago niya ito sinimulang gupitan ng kutsilyo. Ang tagpong ito ang naging sanhi upang matulala si Felicity at ang natitirang mga batang babae na gumagawa ng kanilang live na broadcast. Nag-ambala din ang kanilang live broadcast. Marami sa mga magagandang batang babae na nagpunta dito upang kumuha ng litrato ng kotse ay nagbukas din ng kanilang mga bibig. Sa pagtataka, di asterisk man ito, di asterisk man ito, di asterisk man ito. Ito ang dalawang salita na umusbong sa puso ng bawat isa ng mahinahon. Ang taong ito ay talagang gumagamit ng front hood ng Lamborghini upang putulin ang pakwan. Gerald, nakakabaliw ka ba? Alisin mo iyan ngayon din. Panipi, namutla si Felicity sa takot. Siya ang unang taong nagsalita. Dapat may sakit si Gerald. Ganap talaga, kung pinutol niya ang pakwan at napakamot ang Lamborghini. Habang ginagawa ito, hindi siya makakayang magbayad para sa mga pinsala sa buhay na ito. Napunta ba dito ang The Asterisk Start upang lumikha ng gulo ng sadya? Natigilan din sina Sarah at Hector. Ang mga tagahanga sa live na broadcast room ay lahat ng buwing sa oras na ito. Sinabi nila ang isang bagay tungkol sa 150,000 o 300,000 dolyar. Bakit ka nakatayo roon? Magmadali at alisin ang lahat at panasan ang kotse na malinis. Paano kung may malaman tungkol dito? Hindi ka makakaalis, kung gayon. Panipi, puno ng panghihinayang si Felicity. Kung hindi siya makahanap ng isang katulong, dapat lang gumastos siya ng pera upang kumuha ng isa. Bakit dinala niya rito si Gerald? Bakit? Ay, okay lang. Kahit nagasgas ang kotse, ayos lang. Panipi, mapait na ngumiti si Gerald. Kung gasgas talaga ang sasakyan, siya pa mismo ang nagkamot nito. Hindi niya kailangang humingi sa sinuman para sa anumang kabayaran. Bakit sila kinakabahan? Ano ang ibig mong sabihin na okay lang kahit gasgas ang kotse? Bilasan mo at alisin mo na ang mga bagay na ito ngayon. Panipi, galit na kinadyot ng paa ni Felicity. Walang pagpipilian si Gerald kundi ang ibaba ang pakwan at ang pakete ng mineral na tubig. Nauna niyang iniisip ang pagkain ng pakwan na tulad nito upang ang bawat isa ay hindi na kailangan umupo sa sahig at kumain. Paimpol niyang ginusto na kumain sila ng mas comfortable. Tila ba siya ay nag-iisip ng sobra? Lumapit si Felicity at tinulak palayo si Gerald. Pagkatapos nito, maingat niyang pinunasan ang kotse gamit ang kanyang sariling basang wipe. Matapos matiyak na wala talagang gasgas sa kotse, tuluyan na siyang napagan. Felicity, galing ba siya sa klase mo? Bakit hindi mo siya hilingin na umalis na? Ito ay talagang isang mapanganib na eksena ngayon lang. Panipi, mapanghamong sabi ni Hector. Ang SUV sa tabi ng kotseng ito ay pagmamayari ni Hector, at tila mayaman siya. Bumaba na ang tingin niya kay Gerald nang makita siya. Gayunpaman, kapag si Gerald ay kumikilos bilang isang tanga at halos gasgas ang marangyang sports car, nararamdaman niya ang goosebumps sa buong katawan niya. Napasimangot talaga siya. Oo, Gerald, pwede ka nang umalis. Ako ay nagkamali. Ako, si Felicity, ay nagkamali talaga sa paghingi sa iyo na sumama ka sa akin upang maging katulong ko. Panipi, si Felicity ay nagsalita sa isang direkta at mapurol na pamamaraan. Okay, kukuha lang ako ng isang bote ng tubig pagkatapos. Umalis si Gerald matapos kumuha ng isang bote ng mineral water. Medyo nakakahiya naman. Naisip ni Gerald na ilabas ang susi ng
kanyang sasakyan at idiin ito. Talagang naging simple iyon. Gayunman, naramdaman ni Gerald na parang naglalabas siya ng palabas sa harap ng mga netizen na nanirahan sa iisang lungsod. Mula nang magaganap ang mga live na broadcast sa oras na iyon. Bukod dyan, orihinal na hindi niya plano na bumili ng gayong mamahaling kotse, ngunit kailangan niyang gawin iyon dahil pinilit siya ng kanyang kapatid. Sa makatuwid, masaya na umalis si Gerald. Ayaw pa rin niyang magkaroon ng labis na pakikipag-ugnayan sa Felicity. Si Gerald ay hindi nagpunta sa ibang lugar sa oras na ito. Dumiretso siya pabalik sa kanyang dormitoryo at natapos na ang pagbuga ng isang bote ng tubig. Pagkatapos, humiga siya sa kanyang kama para makapagpahinga. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos nito, si Harper at ang natitirang mga lalaki ay bumalik sa dormitoryo. Bumalik kayo agad. Kumusta ang kasiyahan kasama si Hailey at ang iba pa? Tanong ni Gerald na may ngiti sa labi. Gerald, buti na at nasa dormitory ka rin. Sabay tayo sa dormitoryo ni Hailey, panipi. Pagkabalik, si Harper, Benjamin, at ang natitirang mga lalaki ay na-flip sa kanilang mga pitaka o kinakabahan na tumawag sa telepono. Ano ang mali? Panipi, di asterisk man ito. Huwag banggitin ito. Si Alice ay nasa problema. Panipi, Kabanata 113. Ano ang maaaring nangyari kay Alice? Nagulat si Gerald. Gayunpaman, dahil hinihiling siya ni Harper na samahan sila sa dormitoryo ni Hailey, hindi mabuti para sa kanya na tanggihan ang kanyang kahilingan. Bukod dito, talagang nais ni Gerald na puntahan at alamin kung ano ang eksaktong nangyari kay Alice. Kahit na ang batang babae na ito ay nagparamdam sa kanya ng medyo naantig bago ito, ang kanyang pag-uugali ay tumagal ng 180 degree na turn matapos na masamain si Gerald ni Jack Ellen. Kung tutuusin, kaibigan pa rin siya. Sa katunayan, si Gerald ay simpleng bumubuo ng lahat ng mga uri ng mga kadahilanan para sa kanyang sarili. Kahit na sinabi niya na wala siyang pakialam kay Alice bilang isang normal na lalaki, paano siya maaaring maging walang malasakit sa gandang batang babae? Sa dormitory ni Alice, ang 6 na lalaki, kasama sina Gerald at Harper, ay nag-sign in sa ibaba bago sila pumasok. Pagkapasok, nakita nila si Alice na umiiyak habang nakaupo siya sa kama. Umiiyak din si Jack Ellen sa oras na ito. Mapatla ang mukha ni Jack Ellen, at parang takot na takot talaga siya. Alice, Jack Ellen, pumunta kami dito upang makita ka. Sagot ni Harper, sa daan, matapos na tanungin ni Gerald ang tungkol sa bagay na ito. Nalaman din ni Gerald ang tungkol sa mga suliranin ng bagay na ito. Ito ay naka-out na ang pagkakakilanlan ng 4 na tao na binugbog. Sa manor ay sa katunayan ay pambihira. Hindi magiging labis na pagsasabi na ang isa sa mga industriya ng pamilya ng binata ay isa sa pinakamalaki sa buong Mayberry City. Bukod sa Mayberry International Inc., ang negosyo ng pamilya ng binata ang pinakamahusay. Sino ang taong ito? Ang kanyang pangalan ay William Rye, at ang pangalan ng kanyang ama ay Henry Rye. Isa siya sa pinakamalaking bosses ng real estate sa Mayberry City. Nangyari lamang na kahit na siya ay isang mayamang pangalawang henerasyon, si William ay karaniwang isang napakababang tao. Pumunta siya sa manor upang samahan ang ilang mga kaibigan upang uminom sa araw na iyon. Matapos uminom sa isang kapritsyo, nakita niya sina Jack Ellen at Alice. Lalo niyang napansin ang Alice na pambihirang maganda. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinukso ang 2 batang babae sa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-away siya ng 2 beses. Bukod dito, binugbog siya hanggang sa siya ay duguan ng buo. Pagka-uwi, tumawag si William para sa tulong. Nagulat ang kanyang buong pamilya sa nakita na ito. Bagaman ang mga partido ay hindi direktang naghihiganti, si Danny, Chad, Jack Ellen, at ang pamilya ni Alice ay nakatanggap ng babala sa iba't ibang antas. Ang pamilya ni Chad ay nagpatakbo ng isang negosyo sa pamilya, at lahat ng kanilang mga supplies ay agad na naputol. Ang pamilya ni Alice ay mayroon ding sariling kumpanya, at ang kanyang pamilya ay nasa katulad na sitwasyon sa pamilya ni Chad. Tungkol naman kina Jack Ellen at Danny, nanganganib din ang
kanilang mga magulang at binigyan ng babala. Ito ay nadama na parang babayaran nila ang presyo para sa gasgas. Sa taong ito sa maling paraan. Sa madaling sabi, si Alice at ang iba pa ay lahat ay kinilabutan. Ngayon, ito ay dahil nagbanta si William na wasakin sila ng buong buo sa loob ng isang buwan. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ano ang dapat kong gawin? Ngayon, ang aking tatay ay nakipag-ugnay na sa maraming tao. Ngunit wala silang magawa. Panipi, iyak ng iyak si Alice. Ang mga magulang ni Jack Ellen ay pinatay din na may agarang epekto. Alice, hindi ba makakatulong sina Danny at Chad sa bagay na ito? Maaari lamang tanungin sila ni Harper ng katanungang ito. Pagkatapos ng lahat, wala siyang magawa upang makatulong. Habang nanunood mula sa gilid. Oh, ano ang posibleng gawin nila? Narinig kong nagtungo pa sina Chad at Danny sa kumpanya ng kabilang partido upang hanapin siya. Lumuhad sila at humingi ng tawad sa kabilang partido, ngunit pagkatapos ay itinapon sila ng kumpanya ng mga security guard. Panipi, napunta talaga kami sa malaking gulo sa pagkakataong ito. Narinig kung sinampal din ni Danny ang kanyang sarili sa harap ng kabilang partido, ngunit lahat ay walang silbi. Panipi, ang isa pang batang babae sa dormitory ay nag-alala rin. Lalong lumuha si Alice, ganun din si Jack Ellen. Hindi sila nagmumukhang kasing mayabang. Tulad ng dati, bakit hindi tayo tumawag sa pulis, kung gayon? Sabi ni Benjamin habang nagkakamot ng ulo. Sino ang hindi makakaalam tungkol sa pamilya Rice sa Mayberry City? Ang mga ito ay talagang kahanga-hanga at malakas. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang ikagalit sila. Umiling si Alice habang sinabi niya, hindi, walang silbi. Bukod dito, kami ang pumalo sa kanila sa una, at hindi naman sila muling lumaban. Kahit na gumawa kami ng ulat ng pulisya, tayo ang mahuli. Sa halip, panipi, nang marinig ito ng lahat, naramdaman nila na ito talaga ang kaso. Huwag ka nang malungkot, palaging may solusyon sa problema. Panipi, si Gerald, na hindi talaga nagsalita, biglang nagsalita sa oras na ito. Hindi talaga niya alam kung paano pa sila makumbinsi. Kabanata 114. Gayunpaman, nagpasya siyang bigyan ng mukha sina Harper at Hailey. Pagkatapos ng lahat, nangyari ito sa piging ng kaarawan ni Hailey. Nilalayo ni Gerald na tanungin si Zack kung mayroon siyang anumang magagandang solusyon upang harapin ang bagay na ito. Nandito ka din. Crap. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumunta dito? Bakit may mukha ka pang magpakita dito? Panipi. Nawala ang galit ni Jack Ellen at galit na galit nang marinig ang mga sinabi ni Gerald. Pinapagalitan pa niya at pinagtatawanan siya ngayon. Sino ang pinagmulan sa likod ng buong bagay na ito? Hindi ba't lahat dahil nakakaawa si Gerald? Kung hindi dahil kay Gerald, marahil nahihiya kaya si Alice na sumugod siya agad sa banyo. Kung hindi tumakbo si Alice sa banyo dahil galit siya, susundan ba niya siya hanggang sa banyo noon? Kung wala sa kanila ang nagtungo sa banyo, mapuko nila ang isang tao sa background ni William noon. Ang salarin sa likod ng bagay na ito ay si Gerald. Gayunpaman, mayroon talaga siyang mukha na magpapakita rito. Tumalon si Jack Ellen mula sa kanyang kama habang iniangat ang kamay kay Gerald. Talagang kinamumuhian niya ang kalokohan na ito, sampal. Ang sampal na binabalak niyang ibigay kay Gerald ay hindi nangyari. Tulad ng plano. Habang nakataas ang kamay sa hangin, pinigilan siya ni Gerald bago niya ito masampal. Jack Ellen, sapat na. Mariing itinulak siya ni Gerald sa lupa. Mabuting ugali ni Gerald. Karaniwan siyang may napakahusay na ugali, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya magagalit. Siya ay minaliit ng dalagang ito at sinampal ng maraming beses. Si Xavier ay kanyang dating kasintahan, kaya't hindi niya maipagpalit ang sarili sa tuwing sasampalin siya nito. Ngunit sino sa kanya si Jack Ellen? Walang tao. Sa makatuwid, hindi na napigilan ni Gerald ang kanyang galit. Naglakas loob ka na patulan ako. Panipi, parang isang baliw na kumilos si Jack Ellen habang nakaupo sa lupa na pula at namamaga ng mata at nagpatuloy sa pagiyak. O sige, sapat na. Tama na. Mabilis na hinimok ni Hailey at ng iba pang mga batang babae si Jack Ellen. Tumingin si Alice kay Gerald bago siyang inisyon at sinabing,
Gerald, nagpunta ka ba rito upang biruin tayo at ituring kami bilang isang biro? Totoong kinamumuhian ni Alice si Gerald. Gayunpaman, hindi siya kumilos tulad ng ginawa ni Jack Ellen. Alice, Jack Ellen, dumating lamang si Gerald upang makita kung kumusta ang inyong mga batang babae dahil narinig niyang may nangyari sa inyo. Bakit kanya ba tinatrato bilang isang biro? Panipi, nagmamadaling pumagitna si Harper sapagkat talagang hindi na niya ito nakatiis. Path, ano ang ginagawa niya rito kung wala siya rito upang pagtawanan tayo? Alam ko na dapat may hawak siyang sama ng loob sa akin dahil nalaman kong gigolo siya. Kilalang kilala ko din siya. Sa totoo lang, naisip ko rin na sundan siya at habulin siya bago ito. Panipi, saway ni Jack Ellen nang tumalon siya. Naintindihan niya ang nakaraan ni Gerald at talagang interesado siya kay Gerald. Itutuloy na sana ni Jack Ellen ang pagtatalo kay Gerald. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang nagring ang cellphone ni Alice. Tay, paano ito napunta? Ano ang sinabi ng malakas at maimpluwensyang taong hiniling mo para sa tulong? Panipi, kinakabahan na tanong ni Alice. Tuluyan nang huminahon si Jack Ellen at nakikinig ng mabuti kay Alice. Ang nag-iisa lamang na maaasahan niya ngayon ay ang mga koneksyon na mayroon ng pamilya ni Alice. Tay, huwag kang malungkot. Kung sinabi niyang abala siya, marahil ay talagang abala siya. Huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Nasa dormitory pa ako ngayon. Ang ilan sa aking mga kaibigan ay dumating upang makita ako. Hindi ako gutom. Hindi pa ako nakakain, ngunit wala akong ganang kumain. Hindi okay. Hayaan mo akong tanungin sila pagkatapos. Pagkatapos nito, binaba na ni Alice ang telepono. Siya ay may isang medyo nabigo na ekspresyon sa kanyang mukha. Habang sinabi niya, ang aking ama ay nasa restaurant, at sinusubukan niyang hilingin sa isang tao na magbigay ng isang magandang salita para sa amin, ngunit tinanggihan siya ng kabilang partido dahil sinabi niya na siya ay abala hinihiling sa akin ng aking ama na pumunta sa restaurant ngayon dahil nag-order na siya ng maraming pinggan at hindi maaaring hilingin na ibalik pa rin ito. Bakit hindi tayo magkasama pumunta doon, kung gayon? Kung sa bagay, lahat kayo ay kasama ko sa buong hapon. Panipi, pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Harper at sa iba pang mga lalaki. Harper, bakit hindi ka rin sumama sa iyo? Sa wakas, ay naiintindihan ko na ang dapat kong gawin ngayon. Walang silbi, para sa amin na magpatuloy sa pag-aalala tungkol sa bagay na ito. Ngayon, ano ang big deal? Pupunta lang ako sa kanyang kumpanya. Bukas at magmamakaawa kay William ng personal. Panipi, Alice, ikaw. Likas na naintindihan ni Hailey ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Alice. Gusto niyang pigilan siya ngunit wala siyang masabi. Mayroon bang ibang paraan upang magawa ito? Ang dami ng mga batang babae ay bumaba. Naramdaman ni Alice na napaka walang magawa sa oras na ito, at kung ano ang pinaka-gusto niya ngayon ay ang nasa tabi niya ang kanyang ama. Si Jack Ellen at ang natitirang mga batang babae ay handang pumunta din doon. Ito ay dahil ang pagkakaroon ng isang nasa hustong gulang sa paligid nila ay hindi bababa sa magbibigay sa kanila ng isang pakiramdam ng seguridad. Pagkatapos ng lahat ng mga may sapat na gulang ay mayaman sa karanasan. Sa makatuwid, tiyak na mas magiging masangkapan sila upang harapin ang ganitong uri ng sitwasyon kumpara sa mga kabataang ito. Hindi mapipigilan ni Harper na tanggihan ang kanyang hiling, kaya natural na sinundan nila sila. Nakakagulat na hindi umatras si Gerald sa pagkakataong ito. Paimpol siyang sumunod sa likuran nila. Hindi mahalaga kung ano ito, nakasalamuhan na niya ang pangyayaring ito ngayon. Sa makatuwid, walang dahilan para baliwalain lamang niya ito. Kabanata 115. Ang pamilya ni Alice ay nagpatakbo ng isang kumpanya ng impormasyon. Ang kanilang taunang kita ay halos $900,000 hanggang $1,000,000. Ito ay hindi masyadong mataas, ngunit ito ay medyo mabuti. Ang lokasyon ng restaurant ay nasa loob ng isang napakamarangyang hotel. Pagkapasok ni Gerald at ng iba pa sa restaurant, napagtanto nila na ang mga magulang ni Alice ay nag-order na ng isang mesa na puno ng high-end na alak at pinggan. Sa kasamaang palad, ang taong talagang nais niyang imbitahan na
Magpunta rito ngayon ay wala talaga. Alice, nandito ka. Ngumiti si George nang tumayo siya. Ngayon na ang kanyang anak na babae ay nagdulot ng ganoong kalaking kaguluhan, ang kanyang kumpanya ay nasa matinding sitwasyon din ngayon. Ang kanyang kumpanya ay malamang na harapin ang pagkalugi sa loob ng isang buwan pagkatapos ng malupit na salita at banta ni William. Mawawalan siya ng higit sa 10 taon ng pagsusumikap na ganoon. Mapipilit lamang niya ang isang ngiti sa oras na ito. Kumusta, tiyuhin, tiya? Ang bawat isa ay binati. Alice, may gustong itanong sa iyo ang tatay. Hindi mo ba sinabi na talagang kamangha-mangha ang isa sa iyong mga kaklase? Narinig, kung sinabi mo na mayroon siyang napakalakas na network at koneksyon sa ilang napakalakas na tao. Narito ba kasama mo ngayon? Ang kaklase mo, panipi. Naalala ni George na narinig ang kanyang anak na babae na binanggit ang katotohanan na ang isa sa kanyang mga kamag-aral ay may isang malapit na relasyon at koneksyon sa isang tao mula sa Wayfair Mountain Entertainment. Iyon ang dahilan kung bakit tinanong siya ni George ng katanungang ito. Kung matutulungan niya sila, mas madali ang kanilang buhay. Narito siya ngayon, ama, ngunit ang mga bagay ay ganap na naiiba. Sa naisip namin, ang kanyang mga personal na koneksyon at relasyon ay hindi kung ano ang naisip ko noon. Panipi, sumagot si Alice na may isang walang malasakit na ekspresyon sa mukha. Hindi siya gumawa ng isang malinaw na pahayag kung si Gerald ay dumating dito sa kanila ngayon o hindi. Alice, bakit mo pa siya binibigyan ng mukha sa ganitong oras? Oo, Tito, nauna naming naisip na ang Gerald ay isang mabuting tao at may isang napakahusay na koneksyon at network ng mga kaibigan. Gayunpaman, nalaman namin ngayon na siya ay hindi hihigit sa isang gigolo na itinatago ng iba para lamang makapasok siya at malayang makaalis sa manor. Siya ay isang binata lamang na inaalagaan ng higit sa isang babae. Panipi, maaari siyang magmukhang hindi ka panipaniwala, ngunit siya ay wala talaga. Hindi sa tingin ko may makakatulong sa kanya dahil lang sa gusto nilang bigyan siya ng mukha. Panipi, sumpa ni Jack Ellen nang tumayo siya. Sa katunayan, nagsimula siyang magsisi sa kanyang mga salita sa sandaling magsimula siyang magmura sa kanya. Hindi ito tama, para bang nakalimutan niya si Gerald. Kung tutuusin, kaya ni Gerald na yumuko ang isang tulad ni Flynn at humingi ng tawad sa kanilang lahat. Pinatunayan nito na ang koneksyon at mga kontak ni Gerald ay talagang hindi ka panipaniwala. Kung hiningi niya ng tulong ang mga nagmamahal sa kanya, sino ang nakakaalam, maaaring malutas niya ang bagay na ito para sa kanila. Naku, ngayon lang ito naisip ni Jack Ellen. Gayunpaman, anuman ito, hindi pa rin si Gerald ang mayamang pangalawang henerasyon na akala niya. Dahil siya ay nagkaroon ng tulad mataas na pag-asa at inaasahan para sa kanya, ang pagkabigo na nadama niya kapag nalaman niya kung hindi man ay mas malaki. Taas-baba ang emosyon ni Jack Ellen at tuluyan niya itong hindi pinansin. Kaya, iyon ang kaso. Hindi mapigilan ni George at ng kanyang asawa na makaramdam ng kaunting pagkabigo nang marinig nila ito. First time pa lang nilang nagkikita ngayon si Gerald, ngunit hindi talaga nila inaasahan na ang isang gwapong binata na ito ay magiging kasuklam-suklam. Hindi talaga nila alam kung bakit ang kanilang magandang anak na babae ay talagang magiging kaibigan ng isang tulad nito. Si George at ang kanyang asawa ay medyo hindi nasisiyahan. Naupo si Gerald nang walang binitbit kahit isang salita man lang. Paimpol niyang binaliktad ang tamad na susan habang kumakain. Maraming masarap na pinggan sa lamesa at talagang nagutom si Gerald. Nang makita nila ang eksenang ito, lalong lumakas ang pagkasuklam na naramdaman ni George at ng kanyang asawa para kay Gerald. Dahil gutom ka, dapat ka lang mag-order ng isang mangkok ng puting bigas upang kainin. Ang ina ni Alice ay isang matangkad at nakamamanghang kagandahan. Bagaman humigit kumulang na siyang 40 taong gulang na, hindi siya mukhang siya ay higit sa 25 taong gulang. Siya ay may lubos na patas na balat. Sa oras na ito, tumawid siya sa kanyang mga braso sa kabila ng dibdib niya habang malamig siyang nagsalita kay Gerald. Puting kanin, isang mangkok ng puting bigas. Sinadya niyang pintasan si Gerald. Sakto naman. Dapat kumain na lang siya ng simpleng
Puting bigas. Dapat lasing na siya. Ang alam niya lang kung paano. Gawin ay kumain kahit sa ganitong oras. Panipi, ano sa palagay mo ang ginagawa niya rito? Ni hindi siya makakatulong sa anumang paraan. Ang alam lang niya kung paano. Gawin ay kumain at uminom ng libre. Kahit na itinatago siya ng iba, hindi pa rin niya natatanggal ang kanyang ugali na samantalahin. Ang mga maliit na pakinabang. Kumakain siya ng isang libreng pagkain tuwing makakakuha siya ng libreng pagkain. Panipi, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng mga babaeng iyon. Bakit nila gugustuhin na manatili ang gigolo na tulad niya? Panipi, maraming mga batang babae na pinamunuan ni Jack Ellen ang nagsisismil rin. Nakangiting-ngiting-ngiti lamang sa kanyang puso si Gerald. Pag-alitan, pasaway hanggat gusto mo, mabilis ka ring umiiyak. D** man it. Sa oras na ito, biglang itinulak ang pintuan ng silid. Kabanata 116. Isang binata na nakasuot ng suit at sapatos na pangkatad ang nagbukas ng pinto at naglakad papasok. Maayos na bihis, tumingin siya na mga 20 o 28 taong gulang. Pagpasok pa lang niya, tumayo agad si George at ang kanyang asawa. Bilang isang paggalang ng paggalang. Yvonne, ano ang sinabi ni Charles tungkol dito? Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay ang kalihim ni Charles. Zeller, anak din siya ng malayong pinsan ng asawa ni George. Nakakonekta sila sa anumang paraan, kung saan siya ay isang malayong pinsan din ni Alice. Nilayo ni George na humingi ng tulong kay Yvonne sa paglikha ng isang landas para sa kanya upang umasa siya sa mga koneksyon ni Charles. Hindi bababasa, ayaw niyang malugi ang kanyang kumpanya, tulad nito. Umiling si Yvonne at ngumiti ng pilit. Pasensya na po, tito. Kanina lang dumating si Charles sa restaurant na ito, kaya naisip kong bababa siya. Gayunpaman, tila abala siya sa pag-aliw sa isang napakahalagang panauhin dito. Ibig sabihin, talagang indisposed siya sa ngayon. Sinabi ko sa iyo na huwag mo siyang hintayin dito. Panipi, alam kong hindi bababa si Charles, ngunit Yvonne, maaari ba tayong umakyat at bigyan siya ng toast at ipahayag ang ating nararamdaman? Mapait na pagmamakaawa ni George. Alam niyang napakawalang galang nito. Gayunpaman, ang mga koneksyon ni Charles ang kanyang huling paraan, at kung wala sila, wala na talaga siyang ibang makalabas. Nagdamdam ng isang maimpluwensyang pamilya sa Mayberry City. Karaniwang ginagawa sila para sa si George ay nasa kalat din ng kanyang sarili. Opo, pinsan Yvonne. Kung nais mong tumulong, tulungan ang aming pamilya, kung gayon. Panipi, bagaman si Alice ay palaging isang nagyayelong, mayabang na tao. Wala siyang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong kay Yvonne sa oras na ito. Bumantong hininga si Yvonne. Bilang pamangkin mo, uncle at auntie, naiintindihan ko ng mabuti ang iyong damdamin, aniya. Gayunpaman, imposible ang hinihiling mo, marahil tutulungan kita kung may darating na pagkakataon. Panipi, at iyon ang sinabi niya. Kung ang bagay na ito ay hindi nalutas ngayon, wala ring hinaharap. Mabilis na napagtanto ni George. Hindi yun naging abala si Charles. Paimpol siyang tumanggi na. Tulungan sila. Pagkatapos ng lahat, magiging sobrang abala dahil ito ang pamilyang Rai na pinag-uusapan nila. Kaya, ang kanilang huling kislap ng pag-asa ay nabawasan. Ang bawat isa ay may malubhang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang walang hangganang abot tanaw ay ang aking mahal. Ang mga bulaklak ay namumulaklak sa paanan ng saklaw ng bundok. Ano ang ritmo na may pinakamaraming swing? Aling kanta ang pinakamasaya? Panipi, noon pinatugtog ng ringtone ni Gerald ang awiting Coolest Ethnic. Simula kailan niya iyon ginawang ringtone? Paano ito nangyari? Salamat sa biglaang pagbagay, naging napaka-awkward ang kapaligiran sa silid. Medyo kumurot ang mga sulok ng bibig ni George. Sina Alice, Jack Ellen, at iba pa lahat ay nakatitig kay Gerald na naiinis. O aking Diyos! Paano magkakaroon ng gayong tao? Nakakaawa. Panipi, hindi yumangal si Jack Ellen. Sa sandaling iyon, sinagot na ni Gerald ang tawag. Galing ito sa hindi kilalang numero. Kamusta? Si G. Crawford ba ito? Ang boses ng isang nasa edad na lalaki ay dumating sa kabilang dulo ng linya. Nahulaan ni Gerald na si Wesley iyon agad na marinig niya ang
Boses. Wesley Harrison mula sa Bureau of Commerce. Ako ito. Alam kong medyo mapangahas na tumawag ako sa iyo. Ito ay tulad ni 2G. Crawford, natipon na namin ang mga namumuno mula sa iba't ibang mga rehiyon upang talakayin ang ilang mga isyu sa lupa ng kumpanya at maraming mga sentro ng libangan na iyong namuhunan. Nais kong gamitin ang kalayaan na magtanong kung ikaw may ekstrang oras, inaasahan namin na maaari kang maglakbay dito ng personal. Nakangiting sabi ni Wesley. Oo. Napagpasyahan ni Gerald na pumunta na siya at titingnan dahil halos matapos na rin siya kumain. Mabuti yun, G. Crawford. Magkikita kami ngayon sa Majestic Phoenix Restaurant. Nasaan ka? Mag-aayos ako para sa isang driver. Nasunduin ka. Panipi. Ha? Ang Majestic Phoenix Restaurant. Nangyayari na nasa Majestic Phoenix Restaurant din ako ngayon. Panipi. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.